Magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman ako upang magpakita sa inyo. Sa video na ito, ang ipapakita namin ay kung paano gagawin, paano lulutuin ang suman sa Tagalog. Sa Visayas, ito ay tinatawag na budbud. So, suman sa Tagalog, budbud sa Visayas. Sa Bisaya, sa Cebuano. Okay, no? So, ang ating mga sangkap natin ngayon, dito sa aking gilid, mayroon tayong coconut milk, mayroon tayong asin, at saka mayroon din tayong sugar. Itong sugar natin ay dalawang klase. Itong isa is brown wash sugar at ang isa naman ay refined sugar. Okay, dito naman sa kabila, nandito ang ating bigas na malagkit. Okay? So, dito na tayo sa procedure kung paano ito gagawin. But, kung kayo ay bago pa sa aking channel, paki-subscribe naman kung mayroon kayong makukuha na kaalaman. Pero kung wala, never mind. Pero kung mayroon kayong makuha na kahit katiting na kaalaman sa pagluluto ng budbud o suman, paki-subscribe at saka pindutin din ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod pa nating gagawing mga video. Then, kung may pagkakataon, please share to your friends. Thank you. Now, let's go back to the procedure on how to make this suman sa Tagalog at budbud naman sa Cebuano. Okay. So, magsimula na tayo, guys. Naka-preheat na itong ating kaldero. Okay, so ito ang ating coconut milk. So, ang inihanda natin na malagkit na bigas, guys, ay mayroong 5 baso o 5 cups. Ito ang ginagamit natin, 5 cups ito, yung bigas. Itong bigas natin, guys, naka-free rinse na ni siya. Ako na ning gi-rinse ganiya sa tubig. So, since naka-rinse na ito, so the ratio is 1:1, guys. So, isang baso nito ng malagkit, isang baso naman ng coconut oil. Since naka-rinse na siya, since this already naka-rinse na ito kanina, so hindi na magiging 1:1 ang ratio natin. So, 5 baso nito, malagkit na bigas. Itong coconut oil natin, hindi na ito 5 kasi basa na itong bigas na malagkit natin. So, itong coconut milk natin, gagawin na lang nating 4 cups and 3/4. So, this is already 4 cups and 3/4. So, ilagay na natin itong 4 cups and 3/4 na coconut milk sa ating kaldero. Okay, so it's already in the boiling point. So, buksan na natin, no? So, sa pagtitimpla, guys, kinakailangan unahin natin ang ating sugar sa paglagay, no? So, kasi yung asin, pang ano lang yan, pang additional lang yan, no? So, unahin natin itong sugar. So, since ang ating ginamit is 5 cups, hindi na ako magsasuggest sa inyo, guys, kung gaano karami yung sugar o asukal na ilalagay natin. Depende lang sa inyo. Kung gusto nyo na matamis ang inyong gagawing suman, so lagyan nyo ng maraming asukal. Kung gusto nyong hindi masyadong matamis,
So, lagyan lang ng konti. So, sa akin, ito is half kilo ito. So, hindi ko ito uubusin. Okay, so, yan lang ang ilalagay ko. At, dagdagan ko ng konting refined sugar para magbi-blend yung tamis ng brown sugar at saka white sugar. Okay. So, haluin natin. Okay, at saka huwag natin kalimutan na lagyan ito ng asin. But remember guys, kinakailangan na yung timpla ng asin at saka asukal, kinakailangan nagbe-blend siya mga guys, no? Mga kaibigan at saka mga relatives, no? Kinakailangan siya magbe-blend. So, lagyan natin ng ganito karaming asin. So, hayaan natin itong manatili sa kaldero guys, ang ating syrup guys, ng mga siguro mga mahigit 10 minuto. Kasi ang advantage kapag lulutuin muna natin itong syrup natin guys sa loob ng 10 minuto, mas masarap ang ating niluluto kapag yung ating sugar at saka asin ay niluluto natin sa loob ng ilang minuto bago natin ilagay ang ating bigas na malagkit. Mas masarap siya, mas mabango, no? Lahat advantage talaga kung yung ginawa nating syrup ay mga 10 minutes. Okay guys, so this is after 10 minutes na niluto natin yung asukal at saka kalamay. Asukal at saka asin. So, unti-unti natin itong ilagay dito. Naka-rinse na ito kanina guys. A few moments later. Okay, so ito ay ating hahaluin guys continuously hanggang ito ay mawala na itong tubig, no? So continuous natin itong hahaluin. Okay, ito guys, malapit na itong mala. So konti na lang paghintay. Malapit na ito. So konti na lang ang tubig. So siguro mga 2 minutes wala ng tubig to. A few minutes later. Okay guys, ito malapit na siya guys, oh. So konti na lang, ilang minuto na, ilang segundo na lang ito guys. Maging malang-mala na ito. No? So ito, malapit na. Like I said, continuous ang paghahalo hanggang maubos yung tubig. At see to it guys, na sa ganitong level na siya guys, kinakailangan na ang ating burner, kinakailangan na konti na lang yung apoy para hindi masira yung niluluto natin. Okay guys, pwede na natin itong takpan. So hintayin natin mga 7 hanggang 10 minuto. Ito ay pwede na nating balutin, no? See to it guys na kung kayo ay nagluluto ng suman guys, huwag mong 100% na naluluto na yung malagkit, kasi kapag 100% na naluluto yun, mas mahirapan kayo. Kasi ang sa akin, kung ako ang magluluto ng suman guys, kinakailangan mga 75% lang ang pagkaluto nito. Kasi yung 25%, kapag hindi pa siya fully cooked guys, habang ito ay niluluto mo, mag-i-expand pa yun. So mas maging compact yung niluluto mo na suman sa loob ng dahon kapag 75% lang. Pero kung fully cooked na siya, hindi na siya nag-i-expand, at
maaari itong maging basa yung niluto mo kapag 100% cook na siya. So, mas mabuti kung 75% Many lamang months siya na later. cook. Okay guys, ito luto na. This is after 10 minutes. Naluluto na yung malagkit natin. At kung makita ninyo, ang dami ng oil guys. Oh, kasi 4 na baso lang ito, 1 kilo. Nilagyan ko ng 4 na piraso na niyog. So, kung tingnan natin, kung maklaro ninyo, ito, ang daming oil. So, mas maganda ito guys kasi mas maraming oil, mas masarap. Okay, so, this is already ready for wrapping guys, no? So, punta tayo sa ating dahon. Okay guys, so, sa dahon na gagamitin natin, dahon ng saging, so ganito kalaki yung dahon na gagamitin natin guys, at least mga, ito is mga 1 foot ang haba, at ito naman mga almost siguro mga 7 inches kalapad, no? So ito, mas maganda itong gamitin para sa pagbabalot ng ating gagawing mga suman o budbud sa Visayas, no? So ganito kalaki ang ating gagamitin sa pagbabalot nito. Mga 6 to 7 inches ang lapad, no? Ito naman mga siguro more or less mga 1 foot. Okay, so sinabi ko kanina guys, ganito ang kalaki. So sa paglilinis nito guys, see to it na ito ang gagamitin ito, no? Ito ang gagamitin natin, hindi itong likod, no? So ito ang ating gagamitin. Sa paglilinis nito, kinakailangan back to back, no? Ganito, kukuha kayo ng malinis na, itong ginagamit ko is face towel. So kung maaari, lagyan niyo ng konting coconut milk. So ganito ang gagawin, ganito, back to back, no? Hanggang ito ay malinis, no? So ito ang ating gagamitin, hindi yung likod, itong nasa ilalim. Okay? So kukuha tayo ng malagkit. Siguro mga ganito kalaki, no? Lagyan natin konti. Okay, so ganito ang pag-wrap nito guys, no? Ganito ang process. Kung sa palagay ninyo, mataas lang, malaki lang, so putulin mo yun para hindi masyadong mataas. Okay. So hanggang magiging bilog na siya, no? Mas maganda ito kung bilog siya, guys, no? Ganito, okay na to. Pagkatapos, dadali natin siya sa gilid at ganito ang gawin. Ganito. Okay, so i-roll mo lang siya. I-roll mo lang siya, guys. Ganito. At pagkatapos, itong bahaging to ay kinakailangan na nasa itaas. I-fold mo muna partially. Pagkatapos yung sa kabila, ganito ang gagawin guys ha. Tingnan nyo guys kung paano. Ipupush mo siya pa ilalim. Pagkatapos ganito, no? Ganito ang gagawin mo sa fingers mo. Ganito. Yan. O, kung makikita niyo guys, napakaganda guys. No? Sexy, hindi katulad ng iba na nagbabalot ng ganito, malapad siya. Ang sa akin hindi siya malapad, no? Magandang tingnan. Okay, sa kabila naman, the same process, no? So ganito din. Ipupush mo siya pa ilalim, tapos yung dalawang fingers mo ganito, yan. Then fold the lips. Okay. Kung titingnan mo guys, sexy siya.
no? Hindi siya malapad, magandang tingnan. So, kung sa tingin ninyo guys na maganda siyang tingnan, so this is, kung kayo ay nagluluto para ibenta, this is inviting sa mga customers guys. Kung maganda ang pagbalot ng iyong suman, inviting siya sa mata ng bumibili. Hindi katulad ng iba dyan na malapad, so hindi siya magandang tingnan. So this is it kung paano magbalot. So isa pa, gagawa pa ako ng isa. So mga ganito karami. So ang proseso ganito ang pag-roll. So gagawin siyang bilog. So sa tingin niyo kung mataas lang siya, so putulin niyo yung nasa edge. Okay, so ganito. So bilog na siya, dalhin sa gilid. Ayun. Tapos i-roll mo ng ganito. See to it na hindi siya masyadong yung pagro-roll mo hindi siya masyadong maluwag, no? Tapos ganito. Okay, so like I said, partially fold the end. This one like this. Push the malagkit inside, going to the center. Tapos ito naman ang gagawin mo sa kabila. Ipupush mo siya papunta sa gitna. Ganito. Tapos yung fingers mo, yung apat na fingers, yung dalawa sa kaliwa at sa kanan, ganito ang position. Hawakan yung nasa gilid, tapos i-fold. O, tingnan nyo guys, magandang tingnan guys. Okay. So, this is it. So, see to it na yung ginawa mo, pareho ang haba. Kasi tatalian mo ito pagkatapos at lulutuin mo na kung matapos mo ng mabalot lahat. Okay, so punta tayo guys sa pagtatali guys. Kasi kinakailangan natin itong talian para hindi makapasok yung tubig sa loob ng ating suman. Kung mayroon kayong makuha guys na saging, yung trunk ng saging, pwede yun. Pero kung wala, sa panahon namin ngayon, wala kaming makukuha, kaya gumagamit na lang kami ng straw. So, this is how to tali. No? This one, like this. Talian mo ito sa gilid. Yan. Situit na yung pagtali mo, guys. Matighten mo yung pagtali mo, guys, kasi yung tubig, kung hindi mo i-tighten yung pagtali guys, yung tubig ay papasok sa loob guys. At hindi na magiging maganda yung niluluto mo kung ang tubig ay makapasok sa loob. Pwede yung niluluto mo ay magiging basa kasi yung tubig ay nakapasok. So, i-tighten mo talaga. Kinakailangan mong yung pagtali mo ay magiging ganito. Tingnan nyo. Oh. Okay, so okay na to. Sa kabila naman, gawin ang the same procedure. Huwag mong talian sa gitna guys ha. Kinakailangan sa dulo. Okay, ganito. Okay. So, ganito na ang aura sa natapos na balutin yung yung malagkit natin. Kung titingnan mo guys, oily. Masyadong oily guys kasi marami kasi hindi pa natin naluluto sa tubig. Very oily na siya. Lumalabas na yung mga oil kasi yung niluluto natin, maraming coconut milk ang ginagamit natin. 1 kilo lang yung niluluto ko. Ang ginamit ko na coconut, yung coconut milk yung coconut na binili ko ay
4 na piraso, yung pang magandang klaseng niyog. So, ito ang nangyari. Uwili na siya kahit hindi pa naluto, no? So, pagkatapos nito, lulutuin pa natin ito sa tubig. Pwede ito stem natin. Pwede naman yung sa lumang paraan na ilagay sa kaldero at lagyan ng tubig. Lulutuin mo ng till it's cool, Ang mga, just cool into the mouth. 30 minutes to 50 minutes or 1 Nice. hour. Pwede yun. Pwede namang stem natin. Kung mayroon tayong rice cooker na malaki, pwede natin itong ilutuin sa pamagitan ng pag-stem. Okay guys, so tapos na natin itong balutin ang lahat ng mga malagkit. Tingnan niyo guys, hindi pa ito naluluto guys, pero tingnan niyo, it's so very oily. Kasi tamang coconut oil ang ginamit natin, magandang klaseng oil. So ganito na, hindi pa ito naluto. So look at guys how I tie the suman. So ready na itong ilagay guys. So this is, I am applying the old way na lulutuin ito sa tubig. So ilubog ito sa tubig, no? Pwede din itong lutuin sa pamagitan ng paggamit ng steamer. Pero wala kaming steamer ngayon. So old fashioned way, ilagay ito sa sisidlan. Kinakailangan na may dahon guys para hindi siya direct contact sa heat ng burner. So kinakailangan may dahon sa ilalim. Okay, so i-arrange mo na lang hanggang matapos. A few minutes later. Okay, ito guys, pinalubog natin sa tubig. So lulutuin natin ito sa loob ng mga 30 to 40 minutes. After that, I am very sure na ito ay lutong-luto na. So, ito ay takpan natin. So, ito, tatakpan natin yan hanggang